Nagsisimula ang serye kay Feli, isang batang babae na nakatira sa isang ampunan. 16 na taong gulang si Feli, mas matanda sa ibang mga bata sa ampunan. Kahit kaarawan niya, patuloy lang si Feli sa kanyang mga gawain. Tumutulong siya sa mga gawaing bahay sa ampunan, tulad ng paglalaba, paglilinis ng sahig, at paghahanda ng pagkain para sa mga bata. Ginagawa ni Feli ang lahat ng ito ng may mabuting puso dahil itinuturing niyang pamilya ang mga bata sa ampunan. Bukod sa pagtulong sa ampunan, may part-time na trabaho rin si Feli sa isang restaurant. Pagkatapos mag-ayos para sa trabaho, nagpaalam siya kay Aida, ang tagapag-alaga ng ampunan. Inaalagaan ni Aida si Feli simula nang iwan siya ng kanyang mga magulang sa ampunan maraming taon na ang nakakaraan. Sa restaurant, medyo na late si Feli at sinaway ng kanyang manager. Pagkatapos noon, mabuting pinagsilbihan niya ang isang negosyanteng lalaki na si Johan na tila nagustuhan siya. Tuwing pumupunta si Johan sa restaurant, siya lang si Feli ang gusto niyang mag-asikaso sa kanya. Noong araw na yon, tinanong ni Johan si Feli kung ano ang opinyon nito sa ayos niya dahil may meeting siya sa mga kliyente. Napakuryoso si Feli kung bakit lagi siyang tinatanong ni Johan. Ipinaliwanag ni Johan na namatay na ang asawa niya at 4 ang anak niyang lalaki na hindi naman nag-aalala sa pananamit niya. Maya-maya pa, nagulat si Feli. Lihim na nagpunta sa trabaho niya ang mga bata mula sa ampunan para sa birthday niya. Simple lang ang selebrasyon, pero sobrang naantig at napasaya si Feli sa pagmamahal na ipinakita ng mga bata. Pero dumating ang manager niya at sinaway siya. Nagalit ang ibang customer dahil sa pagbisita ng mga bata. Pumamagitan si Johan para pakalmayan ang manager at ang mga customer. Pagkatapos, binati niya si Feli ng happy birthday at inalok pa silang ihatid pa uwi sa ampunan kasama ang mga bata. Pagdating nila, hinihintay na sila ni Aida. Nagpasalamat si Aida kay Johan dahil ligtas niyang naiuwi ang lahat. Kinagabihan, nag-usap sina Feli at Aida. Ibinahagi ni Aida na maraming taon na ang nakalipas, iniwan siya ng mga magulang ni Feli sa ampunan, pero hindi na sila bumalik para kunin siya. Lagi naghintay si Feli sa pagbabalik ng kanyang mga magulang, pero hindi na nga nangyari. Naging tanggap na ito ni Feli at sinabi niya kay Aida na handa na siyang ampunin kung may gustong kumuha sa kanya. Inamin ni Feli na lagi siyang tumatanggi sa pag-aampun dahil umaasa pa siyang babalik ang kanyang mga magulang. Maya-maya, habang naglilinis, biglang nawala ng ilaw, kaya nagdilim ang lahat. Natakot si Feli at tinawag si Aida. Takot si Feli sa dilim, at minsan ay nahihimatay siya dahil dito. Mabuti na lang at hindi siya nahimatay ngayong pagkakataon. Dali-daling inaliw ni Aida si Feli, sinabing magiging maayos ang lahat. Ilang sandali pa, may magandang balita sina Feli at Aida. Natanggap si Feli sa Bodhi Dharma School. Sinabi ni Aida na ang matalik niyang kaibigan na si Chloe ay nag-aaral din doon. Si Chloe ay kababata ni Feli sa ampunan. Hindi alam ni Feli kung ampun na si Chloe o nakasama na ulit ang kanyang mga magulang dahil nawala ng komunikasyon matapos umalis si Chloe sa ampunan. Bago matulog, isinulat ni Feli sa kanyang diary ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Plano niyang ibigay ito sa kanyang mga magulang balang araw dahil doon niya isinusulat ang mga pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay. Kinabukasan, sobrang excited ni Feli dahil unang araw niya sa paaralan. Habang papunta sa gate ng paaralan, muntik na siyang mabangga ng sasakyan. Isang estudyante ang nagmamaneho, pero imbes na humingi ng tawad, umalis na lang ito kaya't nainis si Feli. Isang batang lalaki, si Hema, ang presidente ng student council, ay sinaway ang driver at ang 3 pang lalaki sa sasakyan. Nang makita ni Feli na nahihirapan si Hema, tinulungan niya ito dahil bastos ang 4 na lalaki at hindi nila nirerespeto si Hema kahit presidente ito ng student council. Si Raga Winston, isa sa mga lalaki, ang pinakamayabang sa kanilang lahat. Muntik na silang magtalo ni Feli, pero hinayla na lang niya si Hema at umalis. Pagkaalis nila, napansin ni Raga ang isang kwintas na nahulog sa lupa. Mukhang kay Feli yun kaya't pinulot niya. Samantala, nagpakilala sa isa't isa sina Feli at Hema. Mukhang nagustuhan ni Hema si Feli dahil hindi siya mapakali sa kakatingin dito. Nang malaman niyang bagong estudyante si Feli, inalok siya ni Hema na ihatid sa opisina ng punong guro. Maya-maya, napunta si Feli sa iisang klase kina Hema, Raga, at sa 3 lalaking kasama nila sa sasakyan.
Laking gulat niya nang makitang nasa iisang klase rin pala ang matalik niyang kaibigang si Chloe. Pero imbes na matuwa sa pagkikita nila ni Feli, tila ayaw ni Chloe na makasama siya at ayaw pa siyang pakisamahan sa upuan nito. Buti na lang at nakilala niya sina Shania at Alan, dalawang mabait na babae na naging mababait sa kanya. Noong recess, sina Shania at Alan ang nagbabala kay Feli na layuan sina Raga at ang mga kapatid nito. Ipinaliwanag nila na ang tatlong lalaking lagi kasama ni Raga ay mga kapatid niya, at tinatawag silang magkakapatid na Winston. Sikat na sikat ang magkakapatid dahil ang mayamang pamilya nila ang pinakamalaking donator ng paaralan. Si Raga, ang panganay, ay isang automotive influencer na hinahangaan ng maraming babae pero napakasuplado. Si Jordan, ang pangalawang kapatid, ay kalmado at tahimik. Si Helga, ang pangatlo, ay isang mahilig maglaro ng computer na madalas bastos sa lahat. At si Navarro, ang bunso, ay palakaibigan sa karamihan ngunit malamig ang pakikitungo sa mga ayaw niya. Nang mga oras na yon, pinaalalahanan ulit ni Shania at Alan si Feli na umiwas sa magkakapatid na Winston kung gusto niyang maging mapayapa at masaya ang kanyang pananatili sa paaralan. Di nagtagal, nawala ang kwintas ni Feli. Hinanap niya ito saan man pero hindi niya mahanap. Ang kwintas ay isang espesyal na regalo mula sa kanyang mga magulang bago siya iwanan sa ampunan, kaya napakamahalaga nito sa kanya. Nalungkot si Feli at pumunta sa cafeteria, kung saan nakita niya sina Raga, ang mga kapatid nito, at Chloe na magkakasama. Galit pa rin si Helga kay Feli dahil sa pagsagot niya kanina. Sinabihan niya si Helga na pagtripan si Feli. Doon, mabilis na kinuha ni Helga ang hairpin ni Feli. Nang subukan itong bawiin ni Feli, ibinigay ito ni Helga kay Raga. Pero bigla na lang kinuha ni Chloe ang hairpin at binato na sira pa. Nagulat at nasaktan si Feli. Hindi niya akalain na gagawin sa kanya ni Chloe, ang dati niyang matalik na kaibigan, iyon. Hinabol ni Feli si Chloe at sinabi kung gaano niya ito namimiss. Pero itinulak siya ni Chloe at malamig na sinabing hindi na siya ang Chloe na nakatira noon sa ampunan. Sinabihan niya si Feli na layuan na siya at umaktong parang hindi sila magkakilala. Nasaktan si Feli, hindi niya inakala na magbabago ng ganoon si Chloe. Kinagabihan, kinausap ni Feli si Aida sa ampunan. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa eskwela, pati na ang pagbabago ni Chloe. Inaliw siya ni Aida, sinabihan na maging positibo anuman ang mangyari. Sabi ni Aida, baka may pinagdadaanan si Chloe kaya niya iniiwasan si Feli. Nang gabing yon, dumating si Johan sa ampunan. Ginulat niya silang lahat nang sabihing gusto niyang ampunin si Feli. Natigilan si Feli, lalo na nang tawagin ni Johan ang apat niyang anak para makilala siya. Sila ang magkakapatid na Winston. Ganoon din ang gulat ni Raga at ng kanyang mga kapatid. Nagalit si Raga sa kanyang ama dahil hindi siya nito kinonsulta sa desisyon. Nalungkot din ang iba habang si Jordan ay tahimik lamang. Padabog na lumabas si Raga dahil sa pag-aampon ng ama kay Feli. Samantala, patuloy na kinukumbinsi ni Helga at Navira si Johan na baguhin ang isip. Nakatayo lamang si Feli, hindi alam ang mangyayari. Dahil sa pagkailang, humingi siya ng pahintulot na lumabas. Pagkalabas niya, nakita niya si Raga na hawak ang kwintas niya. Dali-dali niyang hiniling kay Raga na isauli ito, ngunit tumanggi si Raga. Sinabi nitong isa sa uli lamang niya ang kwintas kung tatanggi si Feli sa alok ng kanyang ama na ampunin siya. Dahil sa pagnanais na makuha ang kwintas, lumapit si Feli kay Johan at sinabi nitong hindi niya matatanggap ang alok nitong pag-aampon. Nalulungkot at nalilito, nagmadaling umalis si Feli, iniwan sina Johan at Aida na nagulat sa kanyang desisyon. Nang maglaon, nakita ni Johan si Feli at kinausap. Sinabi niya rito na huwag maniwala sa lahat ng sinasabi ng anak niya dahil kailangan lang nila ng panahon para magkasundo. Ngunit, nag-alinlangan pa rin si Feli at hiniling kay Johan na huwag ituloy ang pag-aampon sa kanya. Ipinaliwanag naman ni Johan kung bakit niya gustong ampunin si Feli. Ibinahagi niya na matagal na nilang pangarap ng yumaong asawa na magkaroon ng anak na babae, pero hindi ito natupad bago ito pumanaw. Sinabi rin ni Johan kay Feli na nakakaramdam siya ng koneksyon sa kanya. Hinangaan niya ang mabuting puso ni Feli at naisip niyang magiging maayos ang pakikisama nila dahil kaedad ito ng mga anak niya. Ngunit, dahil nakitang nagdadalawang isip pa rin si Feli, binigyan siya ni Johan ng opsyon. Iminungkahi niyang tumira muna si Feli sa kanila ng 3 buwan.
Kung pagkatapos ng panahong yun ay hindi pa rin siya komportable, hindi siya pipilitin ni Johan at irerespeto ang desisyon nito. Samantala, nakauwi na si Raga na galit pa rin at dumiretso sa kanyang kwarto. Maya-maya pa'y pumasok si Jordan at nag-usap sila tungkol sa pag-aampon. Tinanong ni Raga si Jordan kung ano ang palagay nito. Sabi ni Jordan, matagal na sigurong gustong-gusto ng ama nila ang pag-aampon. Kapag may gusto na ang ama nila, bihira na itong magbago. Noon, neutral lang ang naging sagot ni Jordan. Ayaw niyang sumalungat sa ama nila, pero ayaw din niyang makipagtalo sa mga kapatid niya dahil sa magkakaibang opinyon nila. Kinabukasan, matapos mag-isip ng mabuti, pumayag si Feli sa alok ni Johan. Ayaw niyang maging pabigat kay Aida, na nag-alaga sa kanya mula pagkabata at may mga anak pang inaalagaan. Nang magpaalam si Feli kina Aida at sa mga bata, lahat sila ay umiyak dahil mahal na mahal nila si Feli. Bago umalis, nagpasalamat si Feli kay Aida sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Niyakap ng mahigpit ni Aida si Feli at pakiusapang alagaan ng mabuti si Feli kay Johan. Maya-maya pa'y nakarating na si Feli sa bahay ni Johan. Pero kinailangang umalis si Johan dahil sa isang biglaang meeting sa opisina, kaya't pinakiusapan niya ang kanyang headmaid na si Ratty na alagaan si Feli. Mainit na sinalubong ni Ratty si Feli at ipinakita ang buong bahay. Namangha si Feli sa laki at ganda ng bahay. Nakilala na niya sina Raga at ang mga kapatid nito, pero si Jordan lang ang mabait na bumati sa kanya. Parang may sama pa rin ang loob ang iba dahil sa pagpunta niya. Habang tinutulungan siya ni Ratty at Jordan sa pag-aayos ng kanyang bagong kwarto, nagplano na sina Raga at ang mga kapatid kung paano mapapahirapan si Feli sa kanilang tahanan. Samantala, masaya at excited si Feli dahil napakaganda ng kanyang kwarto. Maya-maya, tinawag siya ni Raga. Nagtaka muna si Feli, pero ipinaliwanag ni Raga na inutusan siya ng ama nilang samahan si Feli sa pamimili ng mga kakailanganin niya. Naniwala si Feli kaya sumama siya. Habang nasa biyahe, bigla huminto si Raga at sinabing bumaba si Feli dahil magpapark daw siya. Pero sa halip na magpark, bumalik si Raga sa bahay at iniwan si Feli. Isang biro lang pala yun na pinlano na niya. Maya-maya pa ay malakas na ang ulan. Nag-alala si Raga na baka magreklamo si Feli sa ama nila kaya dali-dali siyang bumalik para sunduin ito. Pagdating ni Raga, nakita niyang basang-basa si Feli dahil sa ulan. Dali-dali siyang kumuha ng payong para takpan ito. Galit na galit si Feli at sinaway si Raga dahil sa pag-iwan sa kanya. Kinaumagahan, nag-ayos na sina Feli at ang magkakapatid na Winston para pumasok sa paaralan. Bago umalis, magalang na nagpaalam si Feli kay Johan sa pamamagitan ng paghahalik sa kamay nito. Nagulat sina Raga at ang mga kapatid niya dahil wala pa sa kanila ang nakagawa noon. Nakita nilang kakaiba yon, pero hindi na sila nagsalita. Maya-maya, sabay-sabay silang limang sumakay sa iisang sasakyan papuntang paaralan. Pero bago pa man sila makarating, pinababa ni Raga si Feli at pinaglakad na lang ang natitirang distansya. Ayaw niyang malaman ng mga kaklase nila na sabay silang umangkas. Kahit dismayado, sumunod naman si Feli at bumaba ng sasakyan. Sa paaralan, natulala sina Helga at Nav Arrow nang may dumaan na magandang babae, si Monica. Isa si Monica sa mga sikat na estudyante, at napahanga sila sa ganda nito. Napako ang kanilang pansin kaya hindi nila napansin si Raga at ang mga nangyayari sa paligid. Masyadong wala sa sarili si Helga kaya hindi niya sinasadyang nabangga si Feli. Maya-maya, inaya ni Shania si Feli na panuorin ang pag-drift ni Raga ng kotse niya pagkatapos ng klase. Hindi naman interesado si Feli, pero pumayag siya para hindi mapahiya si Shania. Pagkatapos ng klase, sabay silang dalawa na dumating sa lugar.